Papasok ng Game 3 ay maraming tanong at agam-agam. Dahil nga sa injury ng import ng TNT na si Bol Bol noong Game 2 ay kailangan maghagilap sina Jolas ng kalidad na papalit. Nandyan ang pangalan ng ibang NBA players pati na rin si Malik na galing Payups. On paper, may bentahe sa larong ito ang Meralco dahil sila may import habang ang 5G wala. Gayunpaman, bakit ganoon pa rin ang kinalabasan? Against Hodge, this is the matchup they wanted. Pogoy! What a shot there! RR's done this his entire career. He hit a big three-pointer even in college. Si Chris Newsome ang nag-iisang local player mula sa Meralco na nakaabot ng double figure sa scoring sa pagtala ng 10 points sa sinamahan pa ng 6 rebounds at 4 na assists. Ang 3 puntos niya nga sa 10 ito ay nangyari pa sa mga dying seconds na ng laro. Ang kanyang napukol na tres nga ang nagpalamang sa kanila ng panandalian. Talk about clutch. Brickman. Back to Newsome. Newsome for three. What a huge three coming from Nunu. Sa mga ganitong laro na alam mong wala kang kabantayang import, ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon upang mag-dominate sa loob ng court. Bagaman nakapagtala pa rin naman ang import ng Bolts na si Jones ng 22 points at 15 rebounds, tila underwhelming pa rin ito para sa nakararami. O baka hindi lang talaga ganoon ang kanyang laruan. Wide open, finds Jones. Jones, couple of moves. As you said, he's got to get it in positions where he can dominate. Sa lahat ng mga pangalang lumutang, very low sa radar itong si Chris McCullough. Ngunit mukhang siya ang napiling karapat-dapat na humalili sa import na nagtamo ng Achilles injury. Last time na nasa PBA itong si Chris, agad-agad siyang nakapagpakilala na pag-champion pa nga niya ang SMB. At sa kanyang muling pagbabalik, siya na ba ang tatapos sa unfinished business ni Bol Manut Bol? What does that mean? Oo nga, si Chris McCullough has been longing to come back to play for the Philippines. And he is And in the Kung si Newsome ang naging clutch para sa Bolts, mas clutch pa pala itong si Pogoy para sa TNT. Bakas na sa buong laro ay tila nag-struggle itong si RR pero noong kailangan ng puntos ng tropa, walang kakaba-kaba, siya ang tumira. Itong last shot nga ni Pogoy ang nagselyo ng panalo. Against Hodge, this is the matchup they wanted. Pogoy! What a shot there. Maging si Kinito Henson parang hindi makapaniwala sa kung sino ang naging best player of the game. Maganda rin naman talaga ang pinakita ni BGR ngunit higit lang sigurong katanggap-tanggap kung si Nambatak o kahit si RR Pogoy ang nahirang na best player. Tila nadagdagan tuloy ang apelido ni Ray. Ang Nambatak naging Nambatakataka. But the best player of the game is BGR. Oh, that's a surprise. BGR, 8 points. 7 in the fourth quarter. Nambatak had 20 points. And he kept TNT's hopes alive. Laking pasasalamat na lang talaga marahil ni na Coach Chot na papasok ng playoffs ay tila naging favorable o nakabuti pa sa kanila ang posisyon nila sa standings. Nakuha nilang makalaban ang kanilang maituturing na mga sister teams. Sa pagdating ng kanilang bagong import, ano sa tingin ninyo ang kahihinatnan ng kanilang mga susunod na laro? Here's JV. And again, finding him in a Oh, what move. a play by BGR. And force a turnover. That's There's the second another one. Brandon inside. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinyon at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball at kung hindi kayo sang-ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinyon sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang pot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.